So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Eh siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, wag siyang hipokrita. Kahapon kasi ako yung last interpellator. Pero nakita ko kasi no, for the whole proceedings, mula nung nandoon ako, nakita ko yung talagang pagtatangka talaga ni COS, Attorney Lopez, na magsinungaling, no? And not until na ipinakita ni DS yung mga sulat niya, no, dun sa COA. Kaya talagang meron talaga siyang hibo ng pagsisinungaling. So yun, number two, hindi ako makapaniwala na si OS siya, hindi niya alam yung gawain ng kanyang mga, kumbaga yung mga nasa ilalim niya, katulad ng SDO. Hindi niya alam, no? At kahit na sinasabi niya, hindi siya pumirma sa travel document, dahil siya naman talaga yung boss, no? As a COS, siya dapat ang nakakaalam. Alam niya dapat yon. Pangatlo, ayun nga, yung sulat niya na nabanggit pa ako doon, na sinasabi niyang parang just for the sake of exposition daw ay ginawa ko yung sa confidential funds. Kaya mukhang mali siya talaga doon, mali sila doon. Kaya nga naglinaw ako doon. So, ang contempt, ang basis ng contempt ko ay yun na nga, no, yung section 11 letter F, yung interference, no, mula noong ni-raise natin yung issue ng confidential fund doon sa budget hearing ng COA, no, dahil nga merong notice of disallowance. So syempre karapatan naman namin, no, karapatan naman ng taong bayan na malaman nila ano ba tong notice of disallowance dito sa 125 million, no, na confidential funds na dapat nga wala sa noon dahil wala naman talagang line item for confidential funds. So karapatan talaga ng taong bayan na malaman yun, no, yung yung notice of disallowance na to. Kaya nag-motion ako for subpoena luces tecum para ibigay yung mga document, no? May mga basis naman yung mga sinasabi ko doon. Kaya hindi lang for the sake of expose or whatever na iniisip nilang reason. So yun. So, kasama po yung letter niya sa COA na parang pumipigil sa COA na ibigay yung results po ng report sa House. Yes, isa yun, no? Isa yun doon sa mga rason. Pero sabi ko nga, for the whole proceedings talaga, talagang halatang nagsisinungaling siya, nagtatago sila, nag-evade siya, no? Kaya nag-culminate na yon doon sa letter na talagang sinasabi naman niya sa letter na hindi ba sabi niya wala siyang alam sa confidential fund. Pero sa letter, siya nga yung sumagot doon sa audit observation memo ng COA. At siya din yung nagsabi na huwag magbigay ng records or anumang report sa House of Representatives. So ibig sabihin parang sinasabi niya ba baliwalain niyo na lang yung sinasabing ganyan, no, kasi hindi request yun eh. Nabasa ko yung sulat, it is commanding. Nakalagay kasi doon should, 'di ba? Should. Para inuutusan mo ang COA na na wag magbigay ng report sa House of Representatives. Mahalaga yun doon sa inquiry, sa probing na ginagawa namin. Kaya talagang talagang ka, ka talagang napilitan na tayo, no, na siya, i-detain siya, no, yun. Ma'am, last na lang from my part. Meron pong statement si Vice President Sara Duterte, pero I think this was before pa na-cite in contempt si Attorney Zulaika. Basically, sinasabi niya po, yung mga kasama niya sa OVP, kung makikita niyo, kawawang-kawawa sila sa pag-persecute sa akin, sa paghabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan, referring to the House hearing po. Well, that is hypocrite. 'Di ba? Parang gusto naman niya talagang ganun ang maging itsura ng kanyang mga staff. She should be there. Siya nga yung dapat na sumagot doon eh. Pero ayaw niyang mag-take oath.
ayaw niyang magsabi ng totoo. 'Di ba? So, yung mga nagte-take out kasi doon, ina-expect talaga natin na magsabi ng totoo. No, ayaw niyang gawin yon, kaya yung ano niya, yung mga staff niya, yung tinawag natin, no? Sila naman yung gumagawa noong mga kumaga dirty works, 'di ba? Doon sa baba. So, tinawag natin, mahalaga doon talaga yung mga nakapirma sa letter, which is si OS talaga, si Attorney Lopez, yung SDO, si Miss Acosta, at saka yung, syempre yung in charge sa accounting, tsaka yung budgeting. So mahalaga namang mga tao yun sa baba niya para maliwanagan kami tungkol dito sa report ng COA, no? Sa report ng kung paano ba nagkaroon ng ganyang confidential funds at paano ginamit. So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Eh siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, wag siyang hipokrita. Okay, guys? Ma'am, follow up lang si Ian po. Ma'am, si VP Sara hindi pa rin uma-attend doon sa pagdinig ng Committee on Good Government. Sa tingin nyo, darating din yung point na kayo mismo ipapasight in contempt nyo na rin si VP Sara? Depende, no? Kasi may mga, under our rules, depende doon sa magiging basihan ng contempt, no? So, kung magsasabi siya ng totoo doon, edi mabuti para sa taong bayan, di ba? Para sa mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan. So, depende. Oo, hindi ko pa masasabi sa ngayon. So, sa ngayon, kung hindi siya pumunta, mukhang hindi naman na rin siya kailangan. Mahalaga lang yung SDO, yung assistant COS, at saka yung dalawa pa na ipinatawag namin. So, sila na lang siguro yung ano na magpupuno doon sa kailangan nating mga data.